He can't deal with the speed. That first left hook, I think, stunned Lapaz Release. She was a Team USA member, and she won bronze medals at the two. Isa sa pinakamagaling ngayon sa professional women's boxing na si Claressa Shields. May laban ngayong February 3 kontra kay Danielle Perkins. Pag-usapan natin mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Paparating na laban ni Claressa Shields versus Danielle Perkins, i-breakdown natin mga katropa at magbibigay tayo ng ating sariling opinion at prediction. Impresibo ang mga naging accomplishment sa kanyang professional boxing career nitong si Claressa Shields mga katropa. Matatanda ang naging champion nito sa light middleweight division, naging undisputed siya doon at naging dalawang beses din siya naging undisputed sa middleweight division. Kasalukuyang hawak ni Claressa Shields ang iba't ibang titulo sa magkaibang weight division mga katropa, katulad na lamang ng WBO, WBF at WBC. Sa middleweight division, hawak din ni Claressa Shields ang WBO sa light heavyweight division at pati na rin ang WBC at WBF sa heavyweight division mga katropa. Ganon kalupit itong si Claressa Shields pagdating sa kanyang professional boxing career mga katropa. Si Claressa Shields mga katropa ay mayroong professional boxing record na 15 wins undefeated at 3 sa panalo na yon ay knockout mga katropa. Mayroon lamang itong 20% knockout ratio sa kanyang professional boxing career mga katropa. Orthodox ang kanyang stance, 29 years old, mayroon itong 173 cm reach. So huling 3 laban ni Claressa Shields mga katropa ay naganap noong October 15 kontra kay Savannah Marshall at panalo siya via 10th round unanimous decision. Nasundan ito noong June 3, 2023 laban kay Marcela Cornejo at panalo pa rin siya via 10th round unanimous decision. At nitong taon noong July 27 mga katropa kontra kay Vanessa Lipage Johannes, panalo siya via second round technical knockout. Samantala dito tayo sa kanya makakarap na si Danielle Perkins mga katropa. Konti pa lang ang professional boxing record nito, 5 wins undefeated, 2 of those wins coming by way of knockout mga katropa. Mayroon itong 40% knockout ratio sa kanyang box rec mga katropa. 42 years old na sa kasalukuyan, southpaw ang kanyang stance, 6 feet ang kanyang tangkad at mayroon itong 183 cm reach mga katropa. At titingnan naman natin yung kanyang huling 3 laban. Naganap noong 2021 kontra kay Monica Harrison, panalo via 8th round unanimous decision. Nasundan noong March 1, 2024 kontra kay Temia Negri, kung saan panalo siya via second round technical knockout. At nasundan noong July 27, 2024 kontra kay Christiana Fahy mga katropa, panalo siya via 6th round unanimous decision. Napakayamado po dito ni Claressa Shields sa paparating na laban mga katropa. Heavy underdog dito yung kanyang kalaban na si Danielle Perkins mga katropa. At sisilip muna tayo ng maikling video sa kanilang mga dating laban mga katropa at ikukumpara natin kung sino sa kanilang dalawa ang mas nakakalamang at mayroong advantage base sa power, speed at endurance at durability mga katropa. Titingnan natin yung mga kategorya ngayon base sa ating makikita, sa ating observasyon sa kanilang mga performance sa kanilang mga dating laban bago ang kanilang pagharap mga katropa. So ayun, base sa ating mga observasyon, sa ating nakikita, compare natin, unahin natin yung power mga katropa. Sa power naman sa palagay ko, dahil mas malaki itong si Danielle Perkins compare dito sa 5'8 na si Claressa Shields mga katropa. Pero hindi naman siguro dihado masyado dito sa power si Claressa Shields mga katropa, pero ibang usapan din kasi pag medyo malaki yung kalaban, yung impact kahit medyo mahina tingnan, pero pag tumama kasi yan mga katropa, iba pa rin yung impact ng mas malaki. Idagdag pa natin na sa natural na heavyweight itong si Danielle Perkins sa mga katropa compare dito kay Claressa Shields, pero ganun pa man, slight advantage ang nakikita ko, ibibigay ko dito kay Danielle Perkins in terms of power. Subalit pagdating naman ng speed mga katropa ay walang duda, lalo na yung timing din ni Claressa Shields ay napakalayo mga katropa. Sa tingin ko lamang na lamang sa speed itong si at sa footwork itong si Claressa Shields. Pagdating naman sa endurance at durability mga katropa,
ay walang duda dito ko pa rin ibibigay kay Claressa Shields. Kung bakit kung nasabi yan ay sa kadahilan ng sanay na si Claressa Shields mga katropa sa mahabang labanan, no? Ilang beses na siyang nanalo na umabot talaga sa sukdulan yung kung ano yung nakatakda na schedule sa kanyang bout. Ilang beses na niyang nasubukan yan na umabot talaga sa desisyon ng mga judges mga katropa, kaya sanay na itong si Claressa Shields pagdating sa mahabang labanan. Pagdating naman sa durability, palagay ko mga katropa, nakikita ko na rin na matamaan din ito ng malalakas itong si Claressa Shields. Hindi na rin siya dihado pagdating sa durability mga katropa. At saka idagdag pa natin yung experience niya pagdating sa professional boxing ay medyo mas advantage talaga siya compare dito kay Daniel Perkins mga katropa. Yung bintahe lang ni Daniel Perkins dito ay yung kanyang laki lang mga katropa, pero yung pagdating sa speed, timing, halos lahat ng kategorya, no, ibibigay ko yung bintahe dito kay Claressa Shields mga katropa. So prediction na. So sino sa palagay ko yung mananalo dito mga katropa, no? Klarong-klaro ibibigay ko yung aking obserbasyon sa aking sariling opinion lamang. Yung aking prediction ay makukuha ni Claressa Shields yung panalo mga katropa. Gusto kong manalo si Claressa Shields dito via late round stoppage mga katropa. Palagay ko mga 8 to 9 rounds, siguro 9 to 8 hanggang 10 rounds mga katropa. Sa aking sariling opinion, posible rin naman na aabot talaga sa kamay ng mga judges itong bout na ito dahil mas malaki nga itong si Daniel Perkins mga katropa, kung kakayanin niya simula umpisa pag tunog ng round 1, no, hanggang round 5, kung makayanan niya yung mga banat nitong si Claressa Shields ay malamang aabot talaga sa kamay ng mga judges. Pero sa palagay ko mga katropa, technical knockout pabor dito kay Claressa Shields yung sa aking pipiliin na prediction mga katropa. Kayo mga katropa, ano kaya sa palagay ninyo yung magiging resulta? Pabor ba kayo na mananalo dito si Claressa Shields o itong si Daniel Perkins na yung mabigay ng kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career? Comment nyo na lang mga katropa. Hanggang dito na lang muna yung aking boxing news update, yung predictions natin at yung pagbe-breakdown. Hanggang sa muli. At abangan ninyo sa susunod nating i-feature mga katropa, i-breakdown natin yung paparating na laban ni Zhilei Zhang versus Agit Kabayel. Magandang laban din ito mga katropa.